Magandang umaga po. Thank you so much, Tita Ay. Handito na po ang ating kapatid na si Ate Lily. Balik ko na po ang mic sa kanya. Yan. Good morning, Sis Beth. Ayun. Good morning po sa bawat isa. Welcome po muli dito sa Holy Christ Church Morning Devotion. Huwag niyo po natin kakalimutan na itong ating live. At sa mga nanonood po sa live, good morning po, have a blessed Wednesday po. Huwag po natin kalimutan i-share. Share po natin, purpose po nito. Kahit naaabala po tayo, konting post para po maihayag natin din po itong ating mga live, mapanood natin paulit-ulit. Ay, dito po yan sa YouTube, Servant Church. I-ano nyo lang po, mag-subscribe po tayo. At lahat po ng ating video, ating mga live, mapapanood. At yung mga ating mga singer dito, nandun na rin po. Nakalagay na din po. Ano lang nyo po ang playlist. Andun na lahat ang mga singer ng Holy Christ Church. Pag nais nyo din po, ilalagay natin doon ang mga awitin ng mga kapatiran. Kung nais nyo pong handog ng awitin sa Panginoon, volunteer po, lahat po ay welcome po na mag-awit sa Panginoon. Mag-ano po kayo ng video at ating pong i-play po dito sa ating morning devotion. Welcome pong muli. Ayan. Welcome pong muli at salamat po sa ating Panginoon. Higit sa lahat sa kanyang pag-akay araw-araw sa atin. Pagod ang ating mga katawang panlupa, busy man ang mga nanay, pagod man, pero andyan yung patuloy o araw-araw. Ang sabi niya, unahin natin siya upang ang ating buhay ay masaya, sagana, at masagana espiritual po. Pasasaganahin tayo espiritual ng ating Panginoong Jesus. Amen. Nalaglag po ba sa Ate Lily? Ay. Ala. Nawala po sa akin ng sound. Sa akin lang po ba? May sound po sa inyo? Wala pa po. Sis Eva from Canada. Ayan. Good afternoon po sa inyo. Sis Annabelle, Sis Ruby, Sis Anna. Ang ating sorter for today is from Japan po. Ang aming kapatid, biological. Ayan. Good morning po. At sama-sama tayong magpuri sa Panginoon. Makinig na kanyang salita. Sige po. Sinong nais mong mag-lead ang prayer ngayong umaga? Unahan po tayo. Amen. Papuso po. Pa-amen po yung nais na mag-lead. Amen, amen, amen. Magdasal lang ako prayer. Amen. Hallelujah. Ikaw ka? Yes po. Opo. Sis, opo. Panginoon Diyos na makapangyarihan, binubukas po namin ang aming puso at isipan sa iyong kapangyarihan. Pagkaloob mo po sa bawat isa, saan mang lugar ng aming devotion na to, saan mang lugar nakakarating, Lord, ikaw ang maitaas at mapapurihan. Sa'yo kami nananalig sa lahat ng iyong kapangyarihan, Diyos Ama sa langit. Pagpalain mo po ang lahat, ang buong mundo, lalo na ang mga nakakaranas ng mga digmaan, saan mang lugar na walang kapayapaan. Bigyan mo po ng kapayapaan namang Jesus sa pamagitan ng iyong kapangyarihan, Diyos, sa mga Espiritu Santo, sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu, Lord. Ikalat mo, Lord, ang iyong banal na Espiritu sa mang sulok ng daigdig upang madama naming lahat ang iyong kapangyarihan. Huwag mo kaming iwan at huwag mo kaming pababayaan. Binubukas namin ang aming puso't isipan sa iyo upang makinig sa iyong mensahe, upang malaman namin kung saan kami naroroon, kung saan kami tutungo at ganoon din, Lord, bigyan mo po, itago mo po sa iyong kapangyarihan ang magbibigay ng mensahe sa umagang ito, Lord. at sa lahat ng kapatiran sa mang lugar ng mundo. Itinataas ko sa iyo, Amang Jesus, sa lahat ng mga pinagdaraanan ng mga kapatiran
gaano man to kabigat, ano mang mga blessings, ano mang mga trials, Lord, Yes. Thy will be done. Ikaw ang nakakaalam sa Jesus' bawat name. puso In namin. Jesus' Kaya name. Lord, buhat sa umpisa ng pananambahang ito hanggang sa matapos, Lord, ikaw ang may taas at mapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Through the Holy Spirit be with us. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen and amen. Amen. Salamat po, Sis Ay, Tita Amen. Ay, Lola Ay. Mamita. Mamita. Ay, po, napakabait. Mamo, mamita. Kaya po, salamat po sa napaka-powerful prayer. Ay, doon yung pagtitiwala sa Panginoon. Siya ang magpapatagumpay sa araw-araw natin buhay. Sa mga nagtitiwala po sa ating Panginoon Yesu Cristo. At ngayong gawain po, siya po ang magpapatagumpay. Amen po. Sige po, Sis Ana. Sige ko na po. Sis Ana, ready ka na po? Nakiki-amen yung asawa ko. Amen. Amen, amen. Sige po, Lolo Kaso. Good morning. Ohayo gozaimasu. 皆さん、今日のケト会は祈り会をみんなおよこそ。聖霊様もおよこそ。 Yung noo mo lang, Ate Ana po ang nakikita sa akin. Kaya, oh. Good morning, ating magandang kapatid. Aming magandang kapatid. Tingnan natin. Ayan. Ganda, good morning. Pampagising lang Nako, po. naka-red si Ate Ana, magre-red ako. Oo. Ano yan, maroon? Maroon? Naka-mute ka po, Ate Ana. Nakikita ko sa'yo si Hatsumi. Morning po. Ayan. Nako, At this month, naka, Mary Grace, sa mga bakasok, good morning po. naka-maroon pala si Ate Ana, magmamaroon din ako. Change costume. Para pareho tayo. Miss Ana, Ano bang kulay ng maroon? Ay, maroon. Ay, maroon. Tita Ay, ano ang kulay ng maroon? Orange. Pampaano daw yung pampa-relax kay Ate Ana? Hindi ko alam kung... Amen, amen. O, diba? Homie Christ Church. Sige Hindi ko po. alam. Okay. Amen. Amen. Mag-start na po ako. Hallelujah. Sige po. Ate Hello Ana, po sa inyo. pakibaba-baba lang. Uy! Pakibaba-baba lang, Ate Ana, ng ano. Yan. Okay. Camera kasi itong pinapatungan. Kasalanan itong pinapatungan. Morning po sa inyong lahat. Good morning. Teka lang ako. At eto na naman po tayo. Pagsasaluhan po natin ang ating ang banal na salita. Thank you, Lord. Thank you po sa araw na ito, Panginoon. At kami inyong ginising. At yung Amen. mga salamat po. Dahil, wow. Thank you lang po. Sige po. Kaya na. Mag-pray na muna po ako na. Amen. Lord God, maraming salamat po, Ama, sa magandang umagang ito. Panginoon, O Lord God, salamat po at sinamahan niyo po kami sa aming pagkatulog, Panginoon, O Lord God, at ginabayan niyo po kami, O Lord, sa araw-araw, Panginoon, na ginagawa namin, Panginoon. Lord, babaan niyo po ang inyong banal na Espiritu sa gawain niyo ito, Panginoon. Guide niyo po kami, Panginoon. Alisin niyo po ang mga hadlang, Panginoon, O Lord God, naway gabayan niyo po ang aking labi sa pagpapahayag ng aking testimony ng aking buhay. Hallelujah. Naway makita dito ang kagandahan ng iyong puso na ginawa niyo po sa akin, Panginoon, O Lord God. Lord, at ganun din po sa mga makikinig, Panginoon, O Lord God, naway makita nila, Panginoon, ang iyong ginawa sa akin. Maraming pong salamat, O Lord God, naway ikaw mapapurihan sa gawain ito sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Po,
Yes. Simulan po natin na ibigay ko po yung verse na dahil po dito, nung ang testimony ko po yung nabully po ako nung ako'y ang pinaka ano po is high school. High school pa ako nung nabully. Pero elementary pa lang, nararamdaman ko na may, hindi ko alam kung inggit, hindi ko alam kung bakit siya nagagalit sa akin. Ito po yung verse na ibigay ko muna po. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubayan nyo sa inyo, sa ninyo, sa iyon sa Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya, yun po kasi nung ako po elementary, kaklase ko siya. Elementary, high school, kaklase ko siya. Talagang nararamdaman ko na po na may ano siya sa akin. Para sa akin po inggit, pero hindi ko po alam talaga kung ano yung inaano niya. Lagi naman kami sabay ng uwian, lagi friend nga daw kami. Tapos, nung mag-high school na po, graduate na kami ng elementary, high school, nag-pray po ako kay God. Hindi ko pa si God, alam ko, may Diyos, di ba, nagsisimba tayo sa Katoliko, alam natin na may Diyos. Pero hindi ko pa alam yung mga salita ng Diyos kasi naririnig lang natin doon sa simbahan. Hindi pa natin nababa, hindi ko pa nababasa. Tapos nung mag-high school na, nag-pray talaga ako kay God, huwag mo naman akong kahit ako na po yung nasa mababang section, wag ko na lang siyang makasama. Pero hindi niya yun hindi niya ibinigay sa akin, hindi will ni God na paghiwalayin kami. Dahil nga siguro may purpose. Tapos ayun nga po, yun, nung siguro third year po ako noon, third year high school, siya pa rin ang kaklase ko, andun pa rin yung nararamdaman ko. One day, inutusan niya po ako na, kasi may isa kaming kaklase nung elementary na may anak mayaman, na lumipat na po siya sa private school. Doon na siya nag-high school. Crush niya po yun. Dahil crush niya yun, inutusan niya ako na, pakibigay mo naman itong, hindi ko alam kung Christmas card yun, or love letter, hindi ko alam, pakibigay daw dun sa lalaking yun. Siyempre ako naman po, dahil masunurin, ganyan, lumusunod. Pero dahil nga, hindi naman ako, yung ganung babae, nahihiya ako, kasi private school yun, tapos ako magbibigay. Nung hapon na po yun, hindi ko na ibigay yung card na yun. Hindi ko na ibigay. Tapos, nung pagka-umaga, tinanong niya ako, naibigay mo ba? Nagsinungaling ako doon. Kasi nga, syempre, ayoko magalit siya. Saka talaga namang ibibigay ko. Kaya lang nung hapon na yun, hindi ko na ibigay kasi hindi ko nakita yung tao. Tapos, yun, nakita nila, pinagkaisahan nila ako noon. Mula noon, nabubuli na ako, wala akong kaibigan sa loob ng school, sa school room, sa classroom. Yun, kung ano-ano na yung mga parinig, yung mga Pero, walang nakikisama sa akin na kung ano-ano mga sinasabi niya. Tapos, pinadalan pa niya ako ng sulat. Lahat ng mga crushes niya, ibinigay niya sa akin. Sinulat niya yung mga crush niya. Lahat, sabi ko, my God, ang dami pala nitong crush. Tapos, binigay niya yun sa akin. At sa akin na daw, mang-aagaw daw ako. Yun, nabasa pa nga po yun ng mama ko, yung sulat na yun. Pero wala naman nasabi yung mama ko. Tapos, hindi kasi ako nagsusumbong kay mama noon. Tapos pagpasok ko uli sa school yun, na pagkaisa nila ako, naiyak ako, sabi ko, God, nag-pray uli ako kay God. Tumingin ako sa langit, habang nandun na kami nagpipi kasi kami noon. Tumingin ako nun sa langit, sabi ko, God, salamat. Kasi parang sinabi niya sa akin, anak, andito naman ako
ako na lang gawin mong kaibigan. From now on, parang naanuhan ako na, God, salamat, andiyan ka pala. Hanggang ngayon, kumbaga, siya yung nag-aano sa akin. Siya yung nag-guide sa akin talaga. At tinuruan niya ako kung paano ako maging mabuting tao. Lagi niya sinasabi, anak, wag na wag kang magsasalita ng hindi maganda. Wag mo siyang lalabanan. Ingatan mo yung mga labi. Kasi ang mga lumalabas sa bibig nga, yung mga salitang lumalabas sa bibig, yung maiiwan sa kanya, darating yung araw na magiging magkaibigan rin kayo. Yung nangyari, makakalimutan mo siguro yun. Pero yung salitang maiiwan, yun yung makakasakit sa kanya. Yun po yung yun po yung niya sa akin. Tinuruan niya akong paano kung huwag magkasala, huwag din ako makasakit ng damdamin ng tao. Yun po yun. Kaya hanggang ngayon, iniingatan ko po ang aking bibig sa salita para hindi ako makasakit ng tao. Dahil one day, magpapatawad tayo. Yun yung, sa pagpapatawad natin yun, syempre, kung may nasabi ka ng hindi maganda, hindi na mabubura yun. Hindi na maibabalik yung Kaya, yun po, yung pinakaano sa akin. Hanggang binubuli pa rin. Pero masaya na ako doon dahil andyan si God, hindi niya ako pinabayaan. Kahit nung ako'y nagtrabaho, ganun na po, natapos na yung, high school life ko, na ganon. Pero andyan si God, hindi ko alam na ihahayo pala niya ako dito sa Japan. Marami akong mai-encounter na tao, na na pwede akong mapasama or what. Pero hindi, dahil nga dun sa pangyayaring yun. Kaya pala nung unang prayer ko pa lang kay God, God, wag mo akong isali, wag mo na kaming ipagsamahin ng aking kaibigan para sa dahil ayoko na ngang makasama siya. Pero hindi niya yun pinayagan. Hindi niya wig yun. Kasi pala, ang purpose niya is maging mabuting tao ako. Na makita niya makita ng ibang tao ang pag-iingat talaga sa akin ni God. Kaya yun po, mula nung nag-high school ako, iningatan na ako ni God. Doon ko po siya unang nakilala na true talagang, God, totoo ka pala. Yung hindi lang sa pagsisimba, kahit nasan ka, andyan, once na mag-pray ka, kaya siya yung kaibigan ko. Kaya ako po yung taong maraming kakilala, pero walang totoong kaibigan. Dahil po sa pangyayaring yun, nagkameron ako ng na makipagkaibigan. Kasi, isa din pong turo sa akin ni Dad yung huwag ako masyadong maging yung open sa mga kaibigan. Kasi pwedeng sa pagiging open mo sa kanila, pwedeng magkasala rin sila. Kasi hindi lahat ng ang pag-iisip mo ay hindi katulad ng pag-iisip nila. Kaya yun ang itinuro sa akin. Kaya hindi rin po ako yung mga ma-open sa mga kaibigan ko. Sa mga problema ko, hindi. Kay God lang po talaga ako nag-open. At sa mga kapatid ko. Kasi ang mga kapatid ko, alam ko na sila malawak ang pangunawa. At kasi kay God na sila. Pero kung yung mga kaibigan ko na makamundo, syempre, yung mga problema mo, yung mga advice sa'yo, hindi mo alam kung maganda or what. Pero hindi na po inano ni God yun sa akin. Tinuruan niya po ako maging mabuting tao. Kaya nung pumunta po ako ng Japan, sobrang guided po talaga ako. Takot na takot ako. Ang ko pa nga po nun is karma. Siyempre, talento ako. Hindi naman po sa marami ako din na-encounter na sa pagiging talento ko, andyan yung mag-o-offer sa'yo. Pero yun, inaano ko sila, sinasabihan ko, maniniwala ka ba na mahal kita? Alam nyo naman na trabaho lang dito ang pinunta namin. Alam nyo, dahil sa pagiging ganon, mas naparami ang mga customer ko noon. Kasi nagiging totoo daw ako. Kaya yung respeto nila sa akin, grabe po talaga. Kaya salamat dahil andyan si God. Bata pa lang ako, dahil doon,
tinuruan niya akong matakot sa kanya. Na andito ako yung kaibigan mo, matakot yung ang pagka nagkamali ka, karma. Yun pong karma ang sa akin eh. Kaya, inano ko po yun na talagang ginaid ako mula first time ko hanggang sixth timer po. Napaka-smooth ng paging at saka hindi po ako naging hindi po ako yung nakatingin sa pera. Inano niya ako eh, kung ang tingin ko sa pamilya ko, mayaman kami. Hindi po niya ako inano na peperahan ko tong hapon or magtrabaho para sa family ko. Hindi ako naging ganon. Kaya, ang nilagay ni God sa puso't isipan ko, mayaman kami. Kaya pinagmamalaki ko nung nag-Japan ako na sa mga kasamahan ko, ay kami, may bahay na ganito, kasi ang papa ko ang trabaho niya noon, may tindahan kasi kami ng karne. May meat vendor kasi yung papa ko, nagbebenta din ng mga baboy. Siyempre, noong time na yun, kalakasan pa. Kaya ang feeling ko talaga, mayaman talaga kami. Kaya, dahil doon sa pag-iingat niya sa akin ng Diyos sa akin, iningatan niya ako anim na balik ko dito sa Japan na walang nangyari. Talagang guided ng Holy Spirit ako. Talagang si God nagpe-pray ako, meron mag-offer sa akin na na ibabahay daw niya ako. Pero hindi ko po grinab yun dahil ayaw po ni God ng ganun. Hindi niya ako, tinuruan niya ako na wag akong ang kaligayahan nasa puso, yung totoong pagmamahal, hindi dahil sa pera. Yun po, kaya salamat. Kaya hanggang ngayon, hindi ko man na paayos yung bahay namin. Kasi, nung na-realize ko na mahirap pala kami. Sabi ng mama ko. Kasi mama, papaayos namin dapat ang bahay. Kasi dati hindi pa sa amin yung lupa. Yun po na pinagtulungan po namin mabayaran yung lupa. Saka ko lang nalaman na, ay mahirap pala kami. Kaya, inano niya ako, kumbaga, inayos niya yung buhay ko na wag akong maging masamang tao. Hindi ko inaano na wag akong mapariwara. Sa tamang term pa, wag akong mapariwara. Wag kong maranasan yung kasi siguro po dahil sa karakter ko na mahina, baka pagka ako na padaan sa ganong way, bumigay ako. Kaya siguro alam ni God kung ano yung mga nasa puso natin, ano yung kahinaan natin. Kaya si God, bata pa lang ako, ginaid na niya ako. Dahil dun nga lang po sa mga kaklase ko, isang tao lang yun ha. Pero grabe yung impact sa akin. Kaya salamat talaga. Dahil yung pagmamahal niya talaga, kaya yung pagmamahal niya sa akin, sobra-sobra. At nagpapasalamat ako dahil kahit po nung ibinigay na yan sa akin yung asawa ko, blessed pa rin po ako sa binigay niya sa asawa ko. Kasi, nang na-met ko po ang asawa ko, wala po akong visa noon. Kasi nagpunta po ako nag-overstay pa ako dahil may boyfriend pa ako noon, Filipino. Pero against po ang family ko doon. Against ang mama at papa ko doon sa tao. Ayaw nila, ganda-ganda ko. Ayaw po ng mama at papa ko noon. 5 years na kami noon, pero hindi kami gaano nagkikita. Kasi nga, every time na magbabiyahe ako dito, uuwi lang ako ng Pinas, lang ako, 1 month lang, tapos balik na naman po ako. Yung lalaki yon nasa Manila, ako po, probinsya ako, mas gusto kong mag-stay ng province. Kaya bihira din kami magkita noon. Tapos nung gusto na niyang pumunta dito kasi nga nag-usap na kami ng boyfriend ko dahil against niya yung magulang ko. Sabi ko, dito na lang tayo magkita sa Japan. May mga kapatid po siya dito sa Japan.
sabi niya, sige, doon ka na lang pumunta sa kapatid ko. Pumunta po ako sa kapatid niya. Pero pinakita na naman nila sa akin kung anong klase, kung anong pamilya meron sila. Yung kapatid niya, may asawang hapon, pero may kinakasama na tinitira pa sa bahay ko. Pinakita niya po sa akin yun na, eto yung gusto mong tao. Kaya, nung ibinigay niya yung asawa ko na ngayon, ipinakita niya, imagine na, first time ko makakita na, makamit ng ibang lahi. Noon nag-pray ako agad, ayoko ng hapon. Kasi magkakameron ako ng problema sa lingwahe, sa salita. Kasi mahirap pag-aralan ang Nihongo, ang Japanese. Kaya ayoko makapag-asawa ng Japanese. Saka nung first timer ako, yung kaibigan ko, nag-away sila dahil lang sa isang lalaki, nakita ko, eto pa yung hapon na pag inasawa mo, babalik pa rin sa club. Sabi ko ayaw ko ng ganon. Kaya dininig ni God kung ano yung nasa puso ko. Tapos nung ilang di ba tumakas ako, napunta ako doon sa kapatid niya na babae. Nag-stay ako doon, nakita ko yung hindi kagandahan ng ginagawa niya. Nag-pray uli ako, God, ito ba yun? Kaya doon ko nakilala ang asawa ko. Nagkilala kami sa isang coffee shop. Tapos nakita ko yung kabutihan ng, ayaw ko sa asawa ko kasi ang layo kung sa physical na malayo. Yung asawa ko ngayon, maliit, mataba. Yung dati ko noon, matangkad, pusugan, mga ganon. Pero, hindi ako inananigad na, huwag kang tumingin sa ganon. Tingnan mo. At saka yung pagsunod ko din siguro sa magulang ko din. No? At saka yun yung sinabi sa akin ni God na hindi ko makakalimutan na iingatan niya ako. Lahat ng basta magtiwala lang ako sa kanya. Yun yung naaano ko sa sa puso ko. Hindi pa naman ako nagbabasa ng Bible noon. Tsaka talagang lang ako kay God. Laging siya lang po ang kausap ko kasi wala nga akong kaibigan. Kinakausap ko lang siya, nagpe-pray lang po, ingatan ako, ganon, i-guide ako, sa ganon. Napakasimpleng napakasimpleng mga prayer ko lang po nun. Pero naramdaman ko, even kahit po sa paghanap ko ng trabaho noon, iniingatan niya ako, binibigyan niya ako. Napakabait po ng mga kasama ko. Kaya, nung ako'y, na-met ko na yung asawa ko, super mabait po. Napakabait ng asawa ko. Kahit, di ba, wala akong visa. Tapos, naging kami na ng asawa ko. At before yun, nakipaghiwalay ako sa boyfriend ko. Kasi, sinabi ko, uwi na ako ng Philippines. Pero sabi niya, wala daw siyang maipapangako sa akin. Wala daw siyang ibubuhay sa akin. So, anong gagawin ko? Yun, minulat ko sa akin yun ng Diyos. Na, tama nga pala mga magulang ko. Ako pala magbubuhay sa kanya. Parang ganon. Kaya, yun, nakipag-break na po ako sa kanya before kami ng asawa ko. Nag-break kami, iyak siya. Tapos sinabi ko, may nakilala na ako dito. Diba? Sabi ko. Kilala din po yun ng kapatid niya. Kilala niya. Alam din ng asawa ko, hindi pa ako naglihim sa asawa ko. Kahit na lahat po, alam ng asawa ko, hindi ako naglihim. Kaya nung sinabi ko sa asawa ko na may boyfriend ako, umiyak yung asawa ko kasi minsan nung time na kinausap ko yung dati kong boyfriend, hindi pa naman kasi kami nung kong yan yung asawa ko. Pumapasya lang siya diyan sa bahay namin. Pero andyan yung kapatid nung boyfriend ko. Tapos kasi nagsisinungaling din yung yung asawa ko, sabi niya may girlfriend daw siya, makikitira lang muna daw siya sa bahay namin. Kaya sabi ko sinungaling. Yung pala yun, iba na yung talagang si God kung paano siya gumawa. Sa mata ng tao, hindi maganda. Pero para sa amin na kami ang pinagtagpo ni God, maganda pala, sabi ko, at wala akong pinagsisisihan.
sabihin man natin, salat sa yaman ang asawa ko, hindi katulad ng iba. Pero yung pagmamahal, pag-iingat niya sa akin, na yun ang pinag-pray ko kay God. Nung ako'y dalaga pa, nung na agad, ang gusto ko kung makakapag-asawa ako, ay yung mabait, mapagmahal, yung kahit wala siyang kayamanan, pero masipag. Yun po yung pinag-pray ko, imagine, ibinigay niya yun sa akin sa tamang panahon. Yun, nang binigay niya po yan sa akin, nang ako po'y buntis, nung kami ng dalawa, nung nabuntis na po ako, di wala nga akong visa, lumapit po kami sa isang NPO. Imagine kung saan niya po ako nilagay sa isang kumbento. Kumbento dito sa Japan, sa Kyoto. Bali, 2 kumbento yon. Kasi hindi pa ako pwedeng tumira dun sa bahay ng asawa ko pa noon dahil lahat lalaki lang sila. Hindi, tumira ako ng ilang araw pero bawal nga po siya. Bawal po yun, baka matanggal yung asawa ko noon. Hindi pa kami kasal. Yun, dinala ko sa ng NPO sa kumbento. Imagine, si God ang kasama ko doon sa loob ng kumbentong yun. Na mga madre yung nag-iingat sa akin na andyan si God. Talagang tapos di 1 week po ako doon, tapos inilipat ulit ako sa isang kumbento. Tapos, yun, napakaganda ng isang kumbento yun kasi para bang yung may isang parang bundok na maliit lang siya na. Pag akyat mo, mayroong isang malaking bato na doon, parang doon nag-pray si Jesus. Sabi ko, ang ganda naman ng lugar na to. Parang yung, kaya pag nakikita ko pag nag-aaral tayo ng Biblia about kay Jesus, sabi ko, naaalala ko yung kasi may bato, may na parang ito yung yung katulad ng nando sa Biblia. Gethsemane. Sabi ko, galing. Sabi ko talagang si God, iningatan niya ako hanggang sa makilala ko yung asawa ko, yung mabuntis ako, pati baby ko, iningatan niya sa loob ng tiyan ko. Dinala ako sa 2 kumbento. Hanggang sa, yun, pumunta na po kami ng immigration, sinabi ko na po na buntis ako, hindi po ako pinauwi, pagkos, yun, under ako ng immigration, lang po, ilang buwan lang naman kasi akong yung overstay, hindi pa ako taon, 6 na buwan lang siguro rin. Kasi February, tapos June, March, nakilala ko na yung yung asawa ko. Tapos yung November po, kinasal na kami dito sa Japan. Kaya, hindi niya ako pinabayaan. Kaya doon ko talagang super ang ganda ng ng asawa ng kaming mag-asawa. Kasi ako po, hindi naman ako marunong mag-Espanyol. Yung asawa ko hindi rin po hindi marunong mag-Nihongo. Pero kahit ganon, sigat ang nasa kalagitnaan namin. Imagine, 28 years na po kami, 29 years na po kami nagsasama ngayon. Na, imagine, natuto na lang kami. Sabi ko na, nag-pray ako, God, ayoko ng Japanese na mapangasawa kasi mahirap ang Nihongo, yung salita ng Japan. Ngayon, Peruvian ang naasawa ko, Espanyol. Tapos nandito kami sa Japan, ilang lingwahe, 2 lingwahe ang binigay sa akin ni God. Sabi ko, God, pagkalooban mo pala talaga, pag yung mo talaga. Kaya, nagpapasalamat ako talaga dahil ibinigay ni God sa akin yung asawa ko. Yun yung pinaka ni God sa akin, yung mga ginawa niyang kabutihan sa akin. At napakabait na asawa ko, mapagmahal, maasikaso. Yun lang po. At talagang hanggang ngayon sa mga trabaho, sa mga iningatan ako ni God. Talagang si Lord ang aking ilaw at ang aking salvation. The Lord is my light and my salvation. At panghawakan ko lang talaga ang mga salita ng Diyos at iniingatan talaga ako ni God sa araw-araw. Kahit sa asawa ko, na po yan, Christian na po ang asawa ko, hindi nga lang nakapagsimba. Kaya, salamat po at sa ginawa. Ngayon, naalala ko na naman na para salamat. Itong testimony kong to, na hindi pa po ako handa nito. Dahil kahapon biglaan lang po to.
nalaman po ni Sis Janet na yasumi ako. Eto na ako, sabi niya, ate, ikaw nang mag-ano. Sabi ko, ha, teka lang muna, wala pa akong verse na i-prepare. Pero sabi nga ni God, hindi na kailangan kasi testimony na yung verse, alam na nila, yung unang na ko lang, na ibigay ko lang. Dahil iingatan ka kung ano man yung makakasakit sa'yo. Andyan si God, lapit ka lang sa Kanya. Yun po, siya po yung naging kaibigan ko, kasama ko, sumbungan ko, yung po. Kaya, maraming salamat talaga. Talagang napakabuti ni God sa buhay ko dahil nakita ko kung paano niya ako iningatan. Hindi man ako, hindi salat man kami sa yaman, pero talagang pinakontento niya ako kung anong meron ako ngayon. Kaya matuto rin po tayo talagang yung mag-pray, hindi man agad-agad ibibigay ni God yung prayer natin, hindi man agad may sasagot. May tamang oras na kung kailan yun. Amen. Kaya, salamat talaga. Salamat sa Diyos. Maraming pong salamat. At naway nakita niyo po sa buhay ko ang kagandahan ng kalooban ng Diyos. Yan po, sa aking testimony ko. Maraming pong salamat po sa inyo at sa Diyos. Mag-pray lang po ako. Lord God, salamat po Panginoon sa pag-guide ng iyong banal na Espiritu. God, salamat po sa pagpapaalala mo sa akin sa mga nagawa niyo pong kabutihan sa akin, O Lord God. Minsan nakakalimot ako, nakatingin lang ako sa sarili kong kakayahan. Lord, patawarin niyo po ako, Panginoon, O Lord God. Nakalimutan ko kung sino ako noon at ngayon, Panginoon. Kung paano niyo ako ginaid noon. Kung paano ako nakarating ngayon sa sitwasyon ko ngayon. Alam kong ginaid niyo po ako, Panginoon, O Lord God. Sa mga taong nakasama ko, Panginoon, O Lord God, salamat po. At isa sila sa mga naging nagpatatag sa buhay ko, Panginoon, O Lord God. At patawarin niyo po ako sa aking mga nagawang kasalanan, Panginoon, noon at ngayon, Panginoon, O Lord God. Naway ikong mapapurihan, Panginoon, O Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Allah, umiikot kayo sa akin lahat. Hello? Amen. Amen. Hallelujah. Teka lang po ha. Amen. Naririnig po ba ako na? Naririnig po ba ako? Kayo hindi ko naririnig. Kaya lang yung aking computer ay... Saglit lang po At may commercial sa computer Teka lang po. At may commercial. Bakit ito lumabas? Anyways. Ayan. Sino pong kasama natin sa live? Si Ate Ging. Dito na ba si Ate Ging? Ay, nako. Ayan, maraming salamat po. Napakabuti ng Panginoon sa buhay ng bawat isa, sa buhay ni Ate Ana. Ano po? Teka lang po At itong... Ayun, na-close ko din. Ayan. God bless po sa lahat. God bless talaga. Ano po? Papuso naman sa ating Panginoon sa paggabay niya sa ating kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God sa pagpagamit niya ngayon. At alam niyo po ako, oportunista ako Sabi, nakita ko kagabi sa intercession namin. Aba, babad ngayon si Ate Ana. Dati, sasabihin niya, ako nang maunang mag-pray. May pasok pa ako bukas. Nakita ko na babad it's an opportunity. So use that opportunity
para kay God. Ano po? O, ayan. Nabigyan siya tayo ng speaker for today. Hallelujah. At since it's a testimony, imagine niyo po, no? Talagang kahit kagabi lang, willing na siya. Grabe, salamat sa Panginoon. Naalala niyo po yun. Nung yun, una niyang shinare sa ating testimony na talaga dati po, high blood na siya. Pag sasabihin mo pa lang na share pa lang yun, hindi pa exhort or whatever. Talagang high blood na, ang kaba sa dibdib, ang ano po, yung tuhod niya, grabe na. Tsaka yung blood pressure niya talaga tumataas. Pero ngayon, talagang pinanghawakan na niya mula nung Dulos for Christ anniversary. Talagang pinanghawakan na niya. She was really moved by the preaching of Pastor Tim. Ay, naku po. Eto na. Eto na ang resulta, mga kapatid. Kaya, sabi po kahapon, just take your first step. First step lang po. At talagang tuloy-tuloy na. Ayan. Ayan, nakabalik si Mimi Rose. Nanlalaglag si Meta, no? Pero okay lang po. Si Brother Paz nalaglag din. Okay po. So, balikan po natin, yung kanyang testimony. Grabe po. Alam niyo po talagang si Ate Ana, she was guided talaga ng banal na espiritu noon pa ng Diyos. Ano po, hindi man po pauso yung salitang Kristiyano noon. Hindi pa niya alam ang mga verses na yon na, ay, nasa Biblia pala, matatagpuan pala yon. Pero, naisa sa buhay na niya. Kaya sabi niya, kasi sabi niya, ang testimony ko handa akong i-share. Pero ano yung verse na ikakabit ko? Kasi noon, hindi ko alam. Pero sabi nga po, di ba, fear is the beginning of wisdom. Yun po ang inilagay. Sa yung picture, pag in-scratch mo, nagkakaroon siya ng nagmamark. So, hindi ko rin po alam. Pero yun ang ginamit ko. Ito ang ginamit ko sa kanyang binigay sa kanyang verse. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Hindi ko po alam kung, natatandaan ni Ate Ana yan, di ba? Yung po yung naibigay ko sa kanyang verse. Pero ako man po, hindi rin ako pa gano'n na yung may takot sa Diyos or whatever. Pero yun po ang denied din ako ng Panginoon at yan ang naibigay ko sa kanya. And it really came to pass sa buhay niya. She was guided. Talaga pong lahat, sabi niya, in all your ways, submit to Him. Iba lang po ang translation noon sa translation ngayon na ginamit ko. Ano yata yun anyway, so, in all your ways, submit to Him. Ano po? Lahat po talaga, tinatanong niya, nagtatanong siya sa Panginoon. She was guided. Kaya naman, lahat ng pagkilos niya, lahat ng desisyon niya, guided, may wisdom. Alam niyo po ako, ang dami kong natutunan kay Ate Ana. Nag-Japan din po ako. Pero yung mga kwento niya sa amin, yun din yung nag-enlighten sa akin. Yun din yung naging gabay ko. Hindi lang salita ng Diyos. Yung mga salita niya na iniiwan niya sa amin habang nag-share siya. Yung nabuli siya, hindi po madali ang mabuli. Yung lahat ng mga klase mo, hindi ka kakausapin. Nang dahil lang sa isang pagkakamali na pinagkatiwala sa kanya, pakibigay ang sulat na ito, hindi niya naibigay, mga kapatid. Di lang niya naibigay. Pinag-isipan na siya na mang-aagaw ng crush. O, diba? O, the next day, ano na ang nangyari? Di binigay lahat ng listahan ng crush niya, sa'yo na lahat ng mga crush ko. Diba? Grabe mga kabataan po, talagang it happens sa school. Mga simpleng bagay, akala nila betrayal na yun. Pero sa kanya, kay Ate Ana, it's just an honest mistake. Yun nga lang, nagsinungaling siya. Hindi niya lang nasabi na hindi ko pa naibigay. Ngayon, may nakakita na nasa bag niya. O ba, pinag-isipan tuloy siya na, mang-aangkin ng crush, kaya pala hindi mo binigay kasi gusto mo sa'yo na. Di po ba? So, pero iningatan siya ng Panginoon, pinatatag, sabi nga, fear not, for I am the Lord, I will always be with you. Diba? I will never leave you nor forsake you. Hindi niya po alam yun, pero pinanghawakan niya yan. Sabi niya, sige Lord, ikaw na lang ang kaibigan ko. Diba? Kaya mula nun, yung pala, it was tailored. Diba?
si God pala ang mag-iingat sa kanya kasi mahina pala ang puso ni Ate Ana pagdating sa ibang tao. O kaya naman, pinatatatag siya ng Panginoon kasi magiging ano pala siya dito sa Japan. Mararanasan pala niya yon na mag-iisa siya. Ano po, so noon pa, pinatatatag na siya ng Panginoon. Yun nga lang, depende talaga sa pagkatao natin. Ano po, may taong on the spot, kaya niya. Si Ate Ana siguro, she has to be stronger than that. Well-trained dahil hindi niya kakayanin. Imagine niyo po, at her young age, ang tingin niya sa amin mayaman kami. Pero, bakit kinailangan niyang pumunta ng Japan? Hindi siya po nag-college. Kasi nga po, kailangan niyang nakamute ka, Ate G. Ay, hindi ko pala naririnig. Dito pala. Mag-mute lang ako dito. Ano na po yung sabi mo? Ano sabi mo, Ate Ana? Hindi, sabi ko, yung pagpunta ko dito sa Japan, hindi dahil wala tayong pera, hindi dahil gusto ko makatulong sa family natin, Diba? kundi nayaya lang ako ng mga kaibigan ko. Kaya, yun. Saka yung work nga, parang hindi ako dahil gusto kong pumunta ng Japan. Maganda Japan. Natatakot nga ako kasi pupunta ng ibang bansa. Pero dahil nga sa katuwaan ng mga magkakaibigan, sige, try natin. Yun po. Yun ang ko talaga. Okay. Yung pala yun. Akala ko nun kasi hindi ka na nag-college. Akala ko pero still contentment pa rin ang nakita na. Pero totoo lang po, ako nag-Japan ako, hindi dahil gusto ko. sariling dahilan na gusto ko lang makita ang Disneyland. O, diba, nakisingit sa testimony ng may testimony. Pero nakita rin po namin talaga kasi yung contentment na since kapatid ko siya, isang magulang namin, hindi namin naranasan yung parang maghangad or kulang or wala. Pero hindi pala talaga kami mayaman. Kasi sabi nga ni Ate Ana, nung time na dapat paayos na yung bahay, wala pala kami pampaayos ng bahay. Or maybe, nung time na yon nag-fail na yung business kasi ilang ulit na loko yung father namin. Or, nag-fail na rin talaga kasi nga, gustong mag-Saudi ng papa namin. 2 beses siya nag-placement fee. Hindi siya nakarating. Naloko siya. Siguro kaya ganun din. Kaya nag-start na yung struggle ng buhay namin pagdating sa pera. Kaya siguro kami noon, feeling namin content kami. Mayaman kami. Kasi dun sa lugar namin, kami yung may bungalow. Noon, para pag sinabing bungalow, bahay na ba to? Mayaman ka na talaga. May TV ka. Kahit black and white pa yan. Si Nora Honor pang napapanood namin noon. Diba? TV noon, may open close pa. Di ba? May bahay pa ang TV noon at may open close. So, meron kami noon. Siguro akala namin talaga content na kami, mayaman kami. That's the satisfaction that we receive from the Lord. Kapag alam mong iniingatan ka ng Panginoon, you never desire. Pero reality is real. Reality calls, na hindi pala. Pero ganun talaga po, may plano na ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya anuman po talaga ang sa pantahan natin, anuman yung pinagdadaanan natin, ay lahat po yan, everything works for good. Kaya nabully man si Ate Ana, naging kaibigan niya si God. Bakit po? Kasi nung nagdalaga na siya, the same bully person, naging kaibigan. Sabi niya, God, ayoko siya makaklase. Kaklase pa rin niya. You have to overcome. You have to overcome your fear. You have to overcome that. Para sa akin ka, tumawag ako, mag-iingat sa'yo. Nakarating siya dito. So, guidance pa rin yun ni God. Kasi dito pala niya makikilala. Iningatan po siya dun sa naging boyfriend niya. Hindi po ba, alam mo talaga mga tao bulag. Bulag sa, hindi love is blind. Lovers are blind. Kasi kapag tayo ay nagmamahal, wala tayong nakikitang pagkakamali ng tao. Kaya nga sasabihin natin, pag magkasama na kayo sa isang bubong, ay, naku, buti pa ganito, ganyan. Buti pa sinunod ko yung magulang ko. Kasi nga po, hindi talaga natin nakikitang pagkakamali nila. Ang kahinaan nila. Yun lang, we are focused on our love to them.
Kaya kapag may problema na, nawawala na yung pag-ibig, kitang-kita mo na every detail, mga kapatid. Ano po, nawawala na kasi yung pag-ibig. Pero sabi nga, love covers all. Di ba? Katulad ng mga kasalanan natin. Napakadumi, putik. Pero subukan nyo po kapag nag-snow. Ang ganda ng paligid. Walang basura, walang putik, walang kung ano-ano mang makikita ka sa kalsada. Lalo na pag nakatira ka sa 8th floor, Kila Maria. Nasa 8th floor po yan. Ang ganda ng paligid. Pag pumunta ka sa kanila, napakaganda ng paligid. Covered with snow. Napakaputi. Hindi mo makikita ang mga nakatagong dumi dito. Kaya wag na nating halukayin. Ang nakikita na lang ni God sa atin, the righteousness. We are the righteousness of God because of Jesus. Kaya yung mga ginagawa ni Ate Ana ng mga pagkakamali, kasalanan, hindi na po yung kita ng Panginoon, ng Diyos. Si Jesus na ang nakikita niya. Kasi po, nagrepent si Ate Ana, naniwala siya kay Jesus, and she is now the righteousness of God. Ganun po ang kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay. And God, sabi nga po, and He will make your path straight. Nagkamali man siya, ang Diyos lagi ang nagtutuwid sa kanyang daan. Anak, hindi dyan, dito. So, nakapagtrabaho po siya sa club, sa panggabi. Sa club, yung, ano bang tawag dito sa atin yan is, anyway, yun na yun. Umise, club, may isa pa snack bar, di ba? Nakapagtrabaho po siya doon sa snack. Pero iningatan po siya, alam niyo po, sabi ko sa inyo, kunting tikim lang niya sa alak. Hindi siya pwedeng makatikim. Kasi, yung espiritu ng alak, kahit konti lang, patak lang, nalilipat sa kanya. Grabe, nagwawala yan. Sabi nga ni Sis Mais, kung tatay niya nangahabol ng napakabait, pero pag nakailim ng alak, nangahabol ng tabak. Ganon po ang nagagawa ng espiritu ng alak. Pero ngayon, nakikita niyo po, si Ate Ana, under the spirit na po siya ng Holy Spirit. She has the right choice. Ang piliin ang malango sa espiritu ng Diyos. Ngayon, ano pong naganap sa kanya? Na-overcome na niya yung fear niya. Kaya na niya magsalita. Kaya na niyang magbukas ng video, ng camera. Di po ba may kasama na ako? O di ba? Lahat po yan nagagawa kapag meron tayong banal na espiritu. Ang kaligayahan niya, nga po ang sabi niya, wala pala sa yaman. Wala sa yaman. Totoo po. Salamat sa Panginoon, at ang Diyos talaga ang nag-guide sa aming magkakapatid. Kaya ngayon, nare-realize namin, tayo lang sa lugar natin, walang magandang bahay, tayo lang sa lugar na, pag Google Earth mo po, gumamit ka ng Google Earth, tapos, i-type mo yung address mo, kung kahit nasang lugar ka, makikita mo, ito talagang itsura ng bahay namin. May kunting pagbabago kasi nag-effort po yung kapatid namin na nakatira doon. Medyo nagkaroon ng kaayusan. Pero sabi namin, grabe tayo, sobrang contentment, sobrang, pero sometimes, hindi rin pala ganun kaganda, Ewan ko lang kung hindi talaga ganun kaganda o may kagandahan ba. Kasi hindi po talaga kami naghangad, parang, yung bang hindi ka pumunta para mag-work, na maghanap ng pera, matupad ang pangarap mo, na, yung mga ganon, sabi ko nga, sana, nagkaroon din kami ng ganyan. Kasi hindi naman masama Ang ganda nga ng resulta sa iba. Makikita mo yung pamilya nila sa Pilipinas. Pag nag-gathering sila, sa sarili nilang bahay, malaking bahay. Kami pag nag-gathering, saan ba tayo pupunta? Saan tayo titira? Di po ba? Kasi nga, wala. Hindi rin namin talaga hinangad. Pero, hindi ko alam kung anong maganda at pangit na naging resulta. Pero, salamat sa Panginoon. Kasi, kahit papano naingatan din kami. Siguro hindi talaga para sa amin yan kasi baka pag meron kami, makamaligaw kami ng landas. Di po ba? Kaya God knows everything, so we just need to trust Him. Kasi hindi po talaga kaya nating kontrolin. Kaya maraming salamat po. Sabi nga sa awit 32:8, I will instruct you. Siya po ang magtuturo sa atin. And teach you in the way you should go. So, we trust Him. We trusted Him. Lahat kami nandito.
Ano po, andito din si Ate Lily. Salamat kay Ate Ana. Ano po, sa amin din panganay. Imagine niyo po yan, 4 kaming baba, 4 kami nakarating dito ng Japan. Ano po. Pero hindi yun yung napakasimple ng buhay namin. Kala nga namin mayaman na kami, pero nandito kami lahat sa Japan. Amen. I will counsel you with my loving eye on you. So, sapat na po sa amin yung loving eye ni God. At maraming salamat. Ano po, dahil tunay nga po na He is the one who watches over us. Siya po nag-ingat sa amin, siya nagbigay sa amin ng mapapangasawa namin ng mga hindi naman namin pinili, hindi namin ginusto, pero talagang contrary sa mga namin, mga desire ng puso namin kung tutuusin, Pero hindi po kami nag-doubt sa ibinigay sa amin ng Diyos kasi yung pala talaga ang perfect match namin. Dahil kay Ate Ana, hindi man siya yung pang-physical, na gusto niya noon kasi pinagpalit niya yung matangkad. Hindi po ba sa ganon, di ba? Pero, ganon din po ako. Ayoko din ng ganyan. Ang dami lahat maging kay Ate Lily. Pero, we are guided. God watches us and He gave us the perfect match. Ngayon, matatag sa Ate Lily kasi yung asawa niya, ganyan. Ganon din po ako at ganon din si Ate Ana. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Minsan nag-iisip kami, nag-uusap kami. Ay, bakit ito si God ganito mga asawang binigay sa atin? Pero salamat. Salamat po. Dahil dito, matatag kami. Nakahawa kami sa Panginoon. Amen po. Maraming salamat Ate Ana at sa iyong testimony. Ay maalala ko lang po nung siya'y nabuntis at natira siya sa, kung tutuusin po ang ngayon, lalo na ngayon, pag sinabing, wala kang visa, umuwi ka na. Kahit may anak po sila dito, pinapauwi. Diba? Pero siya hindi. Huwag kang umuwi. Siya, mismo government pa nagsabi sa kanya, huwag kang umuwi, ayusin niyo yung papeles niyo. Imagine niyo po yan. Tapos iningatan siya saan siya pinatira? Sa kombento. Talagang, she was guided. Nakakatuwa, napakabuti ng Panginoon sa buhay niya at sa buhay ng bawat isa. Yun nga lang po, in different ways, in different situations, pero magtiwala po tayo because God works for our best. Lahat po ng sitwasyon natin sa ating buhay, it's for our own good. Magtiwala lang po tayo. Amen po. Hallelujah. Sino pang forceful dyan na pwedeng manalangin bago po manalangin si Brother Paz? Mag-share daw muna po siya ng konting insight. Biglaan chosen volunteer. Amen. Hallelujah. Sige po, mag-mute ako dito kasi hindi ko kayo dito naririnig. Ng testimony ni Sister Ana. Thank you po, Thank you, Sister Ana. Thank you. Alam niyo po, kahit sa Biblia, nangyayari yung ganyan. Nangyayari po yung mga ganyan, Kung naalala niyo po si Cornelio, yung tago na sa Diyos, ibig sabihin, meron siyang magandang kalooban, meron siyang magandang puso. Kasi, nananalangin siya sa Diyos, nagpipraise siya lagi sa Diyos, At nakita yun ng Diyos. Nakita ng Diyos. Kaya nga, binigyan siya ng pamitain, binigyan siya ng vision ni God. Ang sabi sa kanya, magsugo ka ng mga tauhan mo, pumunta ka sa isang lugar, sa Joppa, ipahanap mo ang taong nagangat ng Simon na tinatawag ni Pedro. At doon, nagkaroon din ng mga itain si Peter. Natagpuan siya ng mga tao. At dinala si Peter doon sa anong lugar again? Kina Cornelio. Dinala siya doon. Dinala siya doon. At doon nagpahayag si Pedro sa sambahayan ni Cornelio. Pagpunta nga ni Peter doon lumuhod si Cornelio sa kanya, pinatayo siya ni Peter. Wow, ito lumuhod sa akin, isa lang ang Diyos. Sabi niya, totoo nga na ang Panginoong Kristo ay hindi lang para sa mga Hudyo, kundi para din sa mga Hintil. Kaya imagine, mabait na si Cornelio, mayroon na siyang magandang kalooban, Pero
bakit kailangan mapuntahan siya ni Pedro? Why? Para magkaroon ng kaligtasan ng kanilang sambahayan. Amen? Noong nagpahayag na si Pedro, doon, nagpahayag siya sa kaligtasan, sa resurrection ni Jesus. Doon sila nakuspos ng banal na espiritu. Kaya nga, ibig sabihin, wala pa ang banal na espiritu sa kanila noon. During the time, sa kanyang kabahitan, sa kanyang lagi siya nananalangin, kasi baka kasi ang mga panalangin niya ay hindi sa kasi sila Roman province sila at ang mga Romano ay talagang maraming Diyos. Pero nakita sa kanya ng Diyos na mayroon siyang mahabaging puso, tumutulong siya sa mga dukha. No? Sabi, tumutulong siya sa mga dukha, may takot daw siya sa Diyos. Para siyang para siyang Jewish people na naawa si Pablo. Kasi they were zealous to seek God, no? Masigasin silang hanapin ng Diyos, pero sa maling kaalaman, maling pamamaraan. No? Yun, kaya nung makita ng Diyos si Cornelio, talagang hindi niya sinayang ang pagkakataon, talagang nakita niya hindi niya pinadala niya agad sa pagkakas. Dahil napahid ni Pedro sa kanyang Cornelio, sa kanyang mga tauhan, sa kanyang mga kasambahayan, ay pahayag niya ang tungkol sa kaligtasan, ang tungkol sa resurrection ni Jesus. Tinanggap nila at bumaba ang banal na espiritu. Sabi nga niya kung ibinigay ng Diyos ang banal na espiritu sa atin, ibinibigay na rin sa ibang, kahit sa Gentiles. At doon nagsalita sila ng iba't ibang wika. At nagkaroon ng kaligtasan, no? Nagkaroon ng kaligtasan kay Cornelio at sa kanyang buong sambahayan. So, ibig sabihin, merong instances, no, na mabait na talaga ang tao. Mabait ang tao, may takot ka sa Diyos, pero wala pa ang salvation. Wala pa ang, kasi magkakaroon lang tayo ng Holy Spirit, ng Banal na Espiritu kapag tinanggap natin ang Panginoon ng Isang Kristo yung mga moment na yun, hindi pa kilala ni Cornelius si Jesus Christ, no? Mapapalag tayo ngayon, kilala lang natin si Jesus Christ, no? Kahit na noong hindi pa tayo na born again, kilala lang natin si Jesus Christ, Dahil sa Catholic, is tinuturo na sa atin ang triune God. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Pero hindi pa lang talaga natin alam na mayroon pa lang talagang salvation. At yun ang layunin ng Diyos. Kaya talagang pinapunta niya si Peter para magkaroon. Kasi walang ibang nais ng Diyos kundi magkaroon tayo ng pakikipagrelasyon muli sa Kanya. Magkaroon ng reconciliation. Kasi naputol yun Mula nung tayo nagkasala, mula nung tayo nahiwalay dahil sa kasalanan, at lahat tayo nagkasala, ayon sa Roma, no? 3:23, lahat tayo, for all have sinned and fallen short on the glory of God, na kahit anong gawin natin kabutihan, andun pa rin yung kasalanan, hindi pa rin tayo nagkaroon, hindi pa rin naibalik ang ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Kaya, yun na lamang at walang ibang nais ang Diyos, kundi ang maibalik ka sa atin, anak. No? Anak, nais kong magkaroon muli tayo ng pakikipagrelasyon. Yes, the fear, no? The godly fear is the beginning of all wisdom. Kaya nga, yun Kaya nga, nakita ng Diyos talagang, siguro lumuluhod si Cornelio noon, iniisip niya ang Diyos, pero mali yung tinuturo niya. Parang gano'n siguro, at naawa ang Diyos sa kanya. Kahit, yun nga sinasabi rin sa Peter, di ba, na dahil sa hapag ng Diyos, ay talagang hinihintay niya na magkaroon ng kaya hindi siya bumabalik, kasi hinihintay niya na bumalik tayo sa kanya. No? At yun. So, napakaganda po, no? Yung story mo po is very related sa biblical story, biblical narrative, which is nabasa ko sa Acts chapter 10, no? Isang buong Acts chapter 10, makikita mo yan, kung babasahin niyo po yan, masabi mo, oo nga, no? Kasi ako noon, meron na akong takot sa Diyos, lagi akong nananalangin, meron na akong mabait na puso, pero hindi pala sapat ang lahat ng iyon. Kaya, God sent someone para dalhin ka talaga sa Panginoon upang magkaroon ka ng tunay na pakikipagrelasyon sa Diyos. At praise God, dahil nangyari, dahil tumugon ka. Marami kasi ang pinadalhanan ng sugo, pinadalhanan ng mga mag-witness sa kanila, tumatango lang. Kasi, faith is, hindi sapat ang maniwala ka lang. Dapat kasi, nung marinig mo yun, dapat magkaroon ka rin ng tubig.
Pagka narinig mo yan, at tinanggap ko si Jesus Cristo, magkakaroon ng conviction eh. Yan ang banal na espiritu na napapasok sa iyo eh. At kapag ka na-convict ka, andun pa rin, hindi pa rin nawawala ang pagpipili mo. Ikaw pa rin ang pumipili. Kung tutugon ka ba, or i-ignore mo lang. No? Ganun eh. So yun, ang kagandahan kasi, tumugon tayo. No? Tumugon tayo at yun. Kaya nung tumugon tayo, nakinig tayo sa banal na espiritu, nakinig tayo sa salita ng Diyos. Kaya napaka-importante po na pagbasa lagi no, ng Biblia, isok natin ang ating mga sarili. Ibabad natin ang ating mga sarili sa salita ng Diyos. Sapagkat kapag tayo, di ba sabi, in the beginning was the Word. No? Sa umpisa pa lamang ay ang salita, yung sinabi ng Diyos, let there be light. No? Let there be light. Salita yun eh. And there was light. Yan yung si Church. Yun yun. And then, in the beginning was the Word, and the Word was with God. No? Ang salita ay kasama ng Diyos, and the Word was God, at ang salita ay ang Diyos. So, ibig sabihin pala, kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia, kasama natin ang Diyos. Para bang ipinapasok natin sa ating utak, ipinapasok natin sa ating isip ang Diyos. Why? Because the Word is a living Word. Buhay ang salita ng Diyos. Ang salita ay ang Diyos. So, yun, pagka ginagawa natin yan araw-araw, let us give time to read the chapter. Pagka ba huwag lang verse, no? Grabe, sobrang busy naman natin kung verse lang ang gagawin natin, no? Merong 24 oras tayong binigay ang sa atin. Kahit magbigay lang tayo ng 15 minutes na isang chapter, hindi po yan aabutin ng isang oras. 15 minutes, matatapos po yung isang chapter. At let us make it a habit, no? Let us make it a habit. Magpasa tayo. At hindi lamang tayo masisidlan ng banal na espiritu. Hindi lamang tayo magkaroon ng kapayapaan sa ating pag-iisip, sa ating puso, no? Matutunan pa natin ang mga sinasabi sa Biblia, no? Malalaman pa natin kung ano ang nangyayari noon, at para tayo nandun nung binabasa natin yan. Ilagay natin, let us wholeheartedly namnamin ang mga sinasabi sa Biblia, at hingi tayo ng dapat, hingi tayo ng wisdom upang mas maunawaan natin kung ano ba ang sinasabi sa likod ng mga talata na nasusulat doon. At doon po, kapag ginawa po natin yan, magpapagnilay mo, sasabi mo na kay buti pala ng Diyos talaga. No? Amen? Yun lang po. Marami pong salamat. Umiikot na po kayo lahat ulit. Amen. God bless po. To God be all the glory. Amen po. Sis Janet. Wala po Sis Janet. Salamat po, Brother Paz. Baka po ikaw yung mananalangin din. Yung Sis Janet. Nandiyan ako ba, Sis Janet? Amen. Opo. Pero general ko na lang po. Hindi ko na po makita lahat. Opo. Sige po. Opo, tayo po manalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat o Diyos sa kabila ng mga kahirapan, sa kabila ng mga kabalisahan, sa kabila ng aming mga kaabalahan, O God, Lord, kami po ay nanatili na hinahanap ang iyong pong presensya. Kami po ngayon ay nandirito, O Diyos, sinasamba ka, pinapapurihan ka. Salamat po, O God, sa isang napakagandang testimony ng aming kapatid, O God. Tunay nga po na nagbibigay sa amin ng kalakasan, nagre-remind sa amin, Lord, na ikaw ay palaging nandyan, na kahit nung kami ay hindi pa nagkaroon ng makikipagrelasyon sa iyo, hindi nyo kami iniwan ni pababayaan na. Ikaw ang gumawa ng paraan, O God, upang ikaw ay aming makilalang muli, upang ikaw ay aming makaniig, upang magkaroon kami ng makikipagrelasyon sa iyo muli, O Diyos. Salamat po, O God, sa mga taong ginamit mo na makilala ka namin muli. Salamat, O, na salita mo, na nagpapaalala sa amin, O God, na tunay nga po ikaw ay hindi nagpapabaya, na hindi nang iiwan, na ikaw ay laging nandyan. Maraming salamat, O God, sa mensahe ngayong umaga. Nawa po, O God, ito ay katulad ng isang bibig, O Diyos, na hanapin po sa amin ang mga matatabang lupa sa aming mga puso. Ito po ay naitanim namin sa aming mga puso, at ito po ay magbunga o magkakaroon ng application sa bawat araw-araw na pamumuhay namin. Hayaan niyo po, O Diyos, na i-convict kami ng iyong mga salita, na i-convict kami ng iyong mensahe ngayong umaga. Father God, hindi man namin magawa lahat ng iyong pinapagawa,
Pero salamat po, O Diyos, dahil binigyan nyo kami ng sigasig, dahil binigyan nyo kami ng desire, O God, na sundin ang iyong kalooban. Patawarin niyo po kami, O God, sa mga kasalanang aming nagawa, sinadya man ito o hindi, sa aming mga pananalita, sa aming mga iniisip, kahit sa aming mga pagkikilos, O God, Lord, patawad po. Salamat po, O God, dahil walang hanggan ang iyong kapatawaran. Kapag ito ay aming idinudulog sa iyo at aming pinagsisihan ng tunay, tulungan niyo po kami, O Diyos, na hindi na gawin muli ang mga bagay na madalas namin ginagawa. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na maiayon sa iyo pong kalooban ang lahat ng aming iniisip, lahat ng aming sinasabi, at ang lahat ng aming gagawin pa sa araw na ito. Marami po salamat, O Diyos, sa platform na ito. Patuloy mo po pagpalain ang HCC Morning Devotion, Father God. At hayaan niyo po na marami pa ang kaluluwa na madalas sa iyo pong presensya. Marami pang kaluluwa ang maranasan ang kaligtasan na dala ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po, O Diyos, dahil sa iyo pong habag, sa iyo pong biyaya ay nagpapatuloy ang mga ganitong gawain na tunay nga pong nagpapalakas sa amin. Father God, sa pansamantala namin pag-iwa-hiwalay mamaya, O God, maging sa mga nanonood sa online, Lord, ipatong mo po ang iyong makapangyarihang kamay, i-bless mo po ang bawat isa. Para po sa aming mga kapatid na may mga karamdaman ngayon, kay Brother Says, anak ng aming kapatid na Sister Ruby, Lord, dalangin po namin ang patuloy na kagalingan, Lord God, ang ganap na kagalingan, O Lord, ipatong mo po, patuloy mo po, ipatong na iyong makapangyarihan kamay at ipadaloy mo po ang iyong healing spirit, O God. Alisin mo po anong magkaramdaman meron siya ngayon. Complete healing, we pray for you, O God. Ganon din sa aming mga kapatid na nakaranas ng pagkabalisa, ng worry, O God, Lord, ng dumadanas ng mga depression, O Lord, Lord, wasakin mo po ang espiritu ng depression. Wasakin mo po ang espiritu ng worry sa aming mga puso. Palitan mo po ito ng iyong pagmamahal. Palitan mo po ito ng iyong pag-aaliw, O Diyos. Lord, sabi nga po, palagi namin naririnig, hindi maiksi ang iyong kamay upang abutin ang aming mga puso, upang abutin ang aming mga isipan. Lord, lahat ng worry namin, lahat ng kabalisahan namin, we feel uncertainty. Lord, alisin mo po ito, palitan niyo po ito ng iyong pagmamahal. Palitan niyo po ito ng iyong comfort. Ipadama niyo po sa amin, O Diyos, ang iyong pagyakap upang maramdaman namin at malaman namin na hindi kami nag-iisa sa aming mga struggle sa araw-araw na aming pamumuhay. Na hindi kami nag-iisa sa aming mga lakbayin. Na palagi nawa namin maramdaman iyong presensya. Father God, salamat po, galing din po sa aming Sister Jenny na nasa Amerika, Lord, na natapos ko lang. Salamat po sa isang matagumpay na operation sa kanyang gallbladder. Lord, patuloy mo po siyang i-guide, patuloy mo po siyang patnubayan, O Diyos, na sa ganun po ay tuloy na lumakas ang kanyang pakiramdam at patuloy siyang magamit sa iyong ibig at nais, magamit siya for the advancement of your kingdom, at magamit po siya sa iyong pubasan, O Diyos. Ganon din po sa ating mga kapatid na naririto ngayon pag nanonood sa online, Lord. Pagpalain mo po sila, ibigay niyo po ang lahat ng kanilang pangangailangan, O Diyos. Bagamat hindi mo ibinibigay lahat ng aming hinihingi, pero hindi mo kami pinagkukulangan sa aming mga pangangailangan. Dahil mas alam mo kung ano ang nararapat na aming pangangailangan. Alam mo kung ano ang nararapat na ibigay sa amin. Dahil ikaw ang pinakapangyarihan sa lahat, ikaw ang nakakaalam kung ano ang tama para sa amin. Salamat po, O Diyos, sa inilatag mong plano sa aming buhay. Tulungan niyo po kami, O God, na masunod ito. Huwag niyo pong hayaan na kami ay maligaw. Salamat po, O Diyos, pagkakataon na may panalangin ang bawat isa. Lord, salamat po, nawa ay patuloy kaming mag-apoy sa aming pakikipag-isa sa iyo. Tulungan niyo po kami maglaan ng oras para magbasa ng iyong mga salita. Father God, maraming po salamat. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Thank you po sa pagkakataon na makapanalangin. Amen po. Amen, amen. Ayan, salamat brother pa sa panalangin. Amen. At sa iyong sharing. Karagdagan din, maingay na yung aking mga anak. Sige po, kung sino po ang merong karagdagan pa pong ibabahagi, you're very much welcome po. Alam ko po na ang lahat nakarelate, at nakapag-isip-isip na dapat talaga pala sa bawat ginagawa natin nagtatanong talaga tayo sa Panginoon. At ano man ang nangyari sa ating buhay,
It was tailored, orchestrated by God. Kaya magtiwala lang tayo. Amen. Sige po, mga kapatid, sa mga maraming salamat po sa ating mga kapatid na nakadalo ngayon at sa mga may oras pa po, maaari niyo po kaming samahan pa. Amen. Sige po. Saan yung stand ko? Hindi ko dala yung stand ko. Go ahead po sa ating mga matatapang na kapatid. Sa mga kinausap ng Diyos ngayon. Ayan, maraming salamat po. Amen. Ayan, ako na po. Nabigyan na sa may ayos ng bangs. Brother, pasalamat. At yan, congratulations sa iyong testimony. Sabi nga, ang testimony, ito yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Talagang mga ano po. Pero yung iba hinahangad nila na ang kamanga-manghang ginagawa ng Diyos. Yung pang, nakakabuhay siya ng patay, nakakagapagaling siya. Yung talagang miracle na nothing is impossible to God who those who believe. Nakitang-kita niya na inal. Pero alam niyo po, pinakamagandang regalo ng Panginoon. Natagang ka mga yung binago ka ng Panginoon. Yung tayo mismo, na dati, mamamatay tawa ko ngayon, nang nagdadala na ako para sa buhay na walang hanggan. Ano po, yun yung pinakamaganda. Kaya nga po sa message ngayon, katulad yung kay Ate Ana, mabait siya. Pero nagtiwala siya sa may. Wala pa siyang malalim na relasyon sa Panginoon. Dahil ang Diyos talaga, dati, away tayo ng Diyos. Pero, dahil nga kay Kristo, sa pamamagitan niya, binigyan niya tayo ng, ng buhay na walang hanggan. Binigyan niya tayo ng choice kung tayo ay susunod sa Kanya, magtitiwala. Kaya kung, yung pong, sabi nga ni Brother Paz kanina, si Pedro, pumunta kay Cornelio, mabait si Cornelio, di po ba? Pero, wala pa siyang malalim na relasyon sa Panginoon. Kaya nga, dito yung, saan po ba natin ini-invest yung time natin? Mabait ka na kapag binago, kapag nagkaroon pa tayo ng malalim na relasyon sa Panginoon. Naku, nandun po yung pag-manifest ng banal na espiritu sa buhay natin. Talagang babaguhin niya tayo. Katulad po ng isang, tayo ng karne, na binababad natin, soaking, mag-penetrate yung lasa, Pag nagbabad tayo, nagtunay, nag-i-spend tayo ng time kay God, nagbabasa tayo ng Biblia, at talagang andun yung time natin. Time is very important talaga. Yung binibigyan natin ng time sa God, nag-i-spend tayo ng time, lalo na sa salita niya. Mag-manifest siya, unti-unti po, wow, yung karakter ko, nag-iiba na. Mapapansin po natin, wow, yung aking pag-iisip, nag-iiba, nagkakaroon na ng godly mind, nagkakaroon na ng godly heart. Kasi andun na, yung salita ng Diyos, kapag araw-araw tayo nag-spend sa Kanya, doon tayo pala laguin. Kasi nagmamanitas na siya, unti-unti. May process po, talagang andun. Katulad po na isang kami, kapag matagal na binabad, mas lalong sasarap. Ganon din po sa spiritual life natin. Kung ganon tayo kababad sa salita ng Diyos, ganon din niya tayo, babaguhin tayo. Nagiging karakter ko na si Jesus Christ. Sabi ko, di ba? It's amazing. Talagang yan ang milagro ng Panginoon sa buhay natin. Yung transformation ng ating kaluluwa. Yung po yun. Kasi kang aakyat sa langit. Yun po yung napakaganda. Yung pinakamagandang milagro. Yung nangyayari sa buhay natin. Sa maliliit na bagay, nakikita natin kung paano tayo inaayos yung karakter natin. Yun, araw-araw. Kaya magbabalik po tayo ng salita ng Diyos. Kasama natin si God. Kasi pag tuminong na yan sa puso natin, ayaw ko sa iba. Pag tuminong at talagang sasarap, gaganda ang buhay natin. Kasi araw-araw, hindi natin control ang situation sa paligid natin. Pero ang salita ng Diyos, magiging sandatat kalasag natin yan sa mga pagsubok natin. Hindi natin control. Kaya, maraming mga situation na hindi natin kayang kontrolin, but God can control sa emotion natin,
sa mga situation na mas sasakit man at magagandang mangyari sa buhay natin. Andun yung pagtitiwala natin dahil si Banal na Espiritu sasama sa atin. Yan po yung magbibigay sa atin ng tagumpay sa araw-araw natin. Paglakad dito, pamumuhay natin, journey natin dito sa mundo. Na ang pagtitiwala ng isang tao na may Diyos sa buhay, na kahit wala pang malalim na relasyon, tutulungan siya ng Diyos talaga sa lahat ng pagsubok niya, sa lahat ng nagtitiwala na kahit hindi ka pa naman ganun kalalim, pero nais mong magkaroon ng malalim na relasyon, ibibigay ko yan ng Panginoon. Magbabad po tayo sa salita ng Diyos. Sa mga ganitong gawain, kailangan natin umattend sa mga makinig, ng mga worship, mag-worship pa tayo sa Panginoon para at una po natin lalapitan sa mga trials natin. Una ang Panginoon bago ang tao. Kasi ang Diyos, bibigyan niya sa atin ng katagumpayan sa ano ito. Hindi pa man ibigay, andun na yung hope natin at ano natin, pagtitiwala sa Kanya. Kaya nga, sa lahat na nagtitiwala sa Kanya, ano mang hingin natin sa panalangin, alin daw natin natanggap na natin. Kaya, ganun po. Amen po. Salamat Ate Ana at sa bawat isa po. God bless everyone. Salamat Brother Paz at Sis Janet. Amen po. Salamat sa prayers. Amen, amen. Hallelujah. Maraming salamat po. Naririnig po ako, no? Okay naman yung sound ko. Okay po. Ayan, salamat. Ayan. Maraming salamat. Ate Ana, sa pagpag-amin sa Panginoon. May bahagi mo ang iyong buhay. At kay Brother Paz din po, maraming salamat. Closing our yung gawain natin ngayong gabi at sa ngayong umaga, maging sa iyong testimony sa karagdagan. Tunay nga po, kahit na wala pa tayo, yung hindi pa tayo katulad na nangyari kay Ate Ana, wala pa, hindi niya pa alam salitang Kristiyano, hindi niya pa alam salitang salvation, pero guided na talaga tayo ng Holy Spirit. Bakit po? Kahit pa paano na, alam naman natin, buong mundo alam na may Diyos. And she invested her faith on Him, kaya naman, yung kanyang mga panalangin laging nasa Panginoon. Ang guidance and protection. Kaya, maging kay Cornelius, di po ba? Kaya nagkaroon ng unang cell group dahil dito. Amen. Kaya salamat din po sa pagtugon ni Cornelius, at nila Pedro. Ayan, maraming salamat po sa mga nagbahagi at kasama pa natin ngayon. Si Tita ay nagbabiyahe na yan. Ingatan ka po ng Panginoon sa lakad nyo ngayon ni Sacho. At maraming salamat po sa mga ipinanalangin natin. Iniluluhod nating mga panalangin. Iniluluhog na panalangin sa Panginoon. Kagabi po, nag-intercession kami, nag-prayer kami, and we're looking forward sa kasagutan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Amen po. Maraming salamat. Sino pa po ang nais magbahagi? Kung mga busy na po, maraming salamat. Ayan, si Chang Emily. Hindi kulang ang araw pag wala si Chang Emily. Magandang umaga po, Chang Emily. Maging sa kasama natin sa live. Ate May. Good morning. Salamat po. Sige po, Chang. Take it away. Talagang buhay po ng bawat isa po na hindi po tayo na nahihiyang ibahagi yun dahil sa katotohanan po tayo, nasa Panginoon na po tayo po. Pakaganda po din ng naging karanasan ng ating pong si Ate Ana. Tunay nga po na blessed din po dahil nagkaroon po siya ng marami din po siyang pinagdaanan pero hindi niya nalimutan ng Panginoon sa kanyang buhay na nag-guide nga po sa kanya. Nagkaroon siya ng contentment, yun nga po, tunay na hanggang sa na sa buhay niya rin yung karoon siya ng mabuting asawa po sa ngayon, blessed po rin po, na isa na rin daw po siyang Christian, sabi nga po ni Ate Ana, kaya bless God po sa buhay po ng bawat isa na ang lahat po ay may kaparaanan ang Panginoon talaga sa buhay ng bawat isa.
tunay na pag nagkaroon ka ng ah, pananampalataya, anumang pagsubok ang dumating sa ating buhay, andyan ang Panginoon lagi na gumagabay nga. Kung noon pa po sana na tayo unang-una pa lang talaga meron na po tayong Panginoon noon na tinatawagan na tayo nagkaroon talaga ng relasyon sa Panginoon nung una pa lamang po pero hindi pa naman po huli ang lahat, di po ba, sa atin na nakakilala na po tayo sa Panginoon sa buhay po natin. Napakaganda po ng nangyayari dahil may plano po ang Panginoon sa bawat isa po sa atin kung bakit andyan ka ngayon, andyan ka nakikinig, andyan ka nanood ng mga gawain dahil ang Panginoon ang nasa puso mo na ang mga gawain na ganito, makapakinig man lang, makanood man lang, makita ko yung mga kapatiran ko na maski malalayong lugar, amen po, no? Tayo po ay nagpapalakasan ng bawat isa. Yan na po ang atin pong sa buhay po natin ngayon, ng Panginoon na po talagang atin pong the best na kaibigan, ang kanlungan, yun po, no? Ang nagbibigay sa atin ng lahat ng comfort, ng mga yung pong takot mo, nawawala na po dahil sa binibigyan ka po ng kalakasan ng loob ng Panginoon. Ganun po, no? Tunay nga po na ang mga takot po natin, inaalis niya po sa atin mga buhay, sa atin pong isip. Yan po ay andun lamang po ang takot, di po ba? Akala mo hindi mo kaya, pero binibigyan ka ng kalakasan ng loob ng Panginoon. Hindi mo kayang magbiyahe mag-isa, hindi mo kayang pumunta doon, kung saan malayo man po doon, pero nakakaya po natin yun dahil may guide nga tayo ng Panginoon. Andyan nga po kayo ngayon sa Japan, iniwan niyo po yung kanyang bayan, na naging kontento na rin po kayo dyan, na magkakapatid. Salamat po sa buhay po ninyo na tunay na dyan po kayo talaga nagkaroon ng kontento nga po nga, naging po kayo sa buhay niyong bawat isa kaya sa inyo magkakapatid po. Pastora Janet, Sister Lily, salamat sa mga buhay po ninyo, Lord God, dahil si Ate Ana, nagkaroon po siya ng kontentuhan sa kanyang buhay. Napakaganda po ng mga plano po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ako rin po, nagkaroon ng plano ang Panginoon, kaya ako andito ngayon sa amin pong lugar. Hindi po ako nanatili doon sa masikip na lugar, doon sa matraffic, sa buhay na makasanlibutan doon. Marami kang nakikitang mga taong wala sa Panginoon. Ganun po. Yung buhay po doon sa Maynila na magulo, iniwan ko po yun. Iniwan ko rin po yung aking gawain po doon sa Maynila, sa Camarin. Dahil sumunod na po ako rito sa probinsya upang magsama-sama na rin po kami buong pamilya. Ano po, kaya may paraan pong Panginoon, may plano, kaya wag po tayong mabalisa. Sabi nga po, no, hindi po ako mabalisa kahit minsan nga po sa buhay po natin na nagkakaroon tayo ng problema, lalo na nga po doon sa mga araw-araw natin pangangailangan, financial, di po ba? Pero ako po, parang nakukontento na rin po ako sa buhay po namin na ganito, na alam ko po ang Panginoon din po ang gagabay sa amin pong lahat dito sa Bilya. Kaya God po, no, tunay na may galak na po tayo sa bawat puso po natin. Masaya na po tayo dahil sa paglilingkod niya po, dahil ang Diyos po ang meron na po sa atin. Meron na po tayong Holy Spirit, nagkaroon na po tayo ng ang Panginoon talaga ang nagkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Yan po. Kaya sa buhay po natin, nagkaroon na tayo ng kontento, nagkaroon tayo ng kapayapaan. Ganun po, no, yung atin pong lagi po tayong sa isip natin na nangangamba tayo. Lahat yung panta, yung aking anak, napunta roon, hindi natin alam na sa panalangin po natin, ang kasama na po natin ng ating mga anak,
ang Panginoon, ano po. Kaya wag po tayong nangangamba, wag po tayong matakot dahil guide na po ng Panginoon ang ating pong buong pamilya. Ano po mga kapatid, dahil kayo nga po andyan, may mga pamilya na po kayo dyan dahil itinungo kayo ng Panginoon dyan sa ibang bansa na po, no? Gaya po ni Sister Mary Grace, ayaw niya pong umalis sa Japan, naiiyak po siya, ayaw niyang pumunta ngayon sa kanyang lugar, pero ano po, no? Nagkaroon po siya ng ano po talaga, natuto na rin po siya, nagkaroon na rin po siya ng peace of mind, yan po, no? Yung peace of mind po sa ating buhay, malaking ano po yan. Nagkaroon siya ng ano, nakakilala talaga si Sister Mary Grace, hindi po siya nahiyang i-share o bahagi ang kanyang buhay, di po ba? Nakaka-bless po yun na sa katotohanan na po tayo ngayon, hindi na po tayo, yung pagsisinungaling ay, yung pagyayabang ay inalis na po natin yun sa ating pong mga buhay. Dahil andito na nga po tayo kay Lord, bawal po magsinungaling, di po ba? Bawal lang magyabang, yun po, no? Kaya, dami po nating nakukuhang mga salita para sa Panginoon dahil kung tayo ay nandyan na, kung na tayong bibitaw, amen po, no? Kaya, sa buhay po natin mga kapatid na ganitong gawain, na nagkaroon po tayo ng araw-araw pong gawain, kaya loobin po ni Lord na tayo po ay makita rin po sa isang buwan o isang araw, ano po. No. Pero Lord, kontento na rin po kung dahil nakikita po tayo dito sa sa ating gawain, ano po. Nakaka-bless po, no? Kahit malalayo po tayong lugar. Tunay nga po na ang Panginoon parang malalapit lang po tayo. Abot kamay nga po, no? Nagkakapangita po tayo ng mukhaan. Kaya, praise God po, no? Sa buhay po. Apo. Abot tingin lagi araw-araw. Opo. Salamat ng biyaya ni Lord, ano po. Napaka-bless po talaga si Pastora. No? Pastora Janet, salamat talaga, no, sa inyo po, no, mga kapatiran dyan sa ibang dako ng lugar, si Mimi G, salamat din sa buhay niya, laging ginagamit din po, nagpaparing po, no, salamat sa mga kapatiran, salamat Pastora, salamat Pastor Rami, Aya, Lord. May sakit po pala si Pastor Tim, ano po, kaya pag-pray po natin may karamdaman po sa panahon po ngayon, ano. Kaya, praise God po sa ating pong buhay. At yun lamang po mga kapatid. Salamat po. In Jesus' name. Amen po. Amen. Amen. Salamat po. Nasi si Amin. Ate Ana. Baka karagdagan ka pa, Ate Ana. Ay, isa pa yung bless sa akin ni God. Asawa ko, ay dati siyang assistant pala. Kasi nag-aaral siya sa Don Bosco Silesiana na pulos lalaki lang na kay God nag-aaral sila. Isa pa rin yung talagang binigay sa akin ni God. Na talagang yung surrounded talaga, yung kay God nga, talaga grabe. Ngayon ko, pinaalala sa akin ni God na yung asawa ko ay rin, dati siyang sakristan nang siya ay nag-aaral pa. Kaya may takot siya sa Diyos. Yan po. Yan lang, Sis Janet. At salamat din sa iyo dahil sa iyo, kumbaga, nang ikaw yung unang ginamit ni God para magpahayag sa pamilya natin ng salita ng Diyos para lalo naming malaman, hindi lang yung kinakausap kami, kailangan naming malaman ang talagang salita ng Diyos. Yan ngayon ay yung nando sa Biblia. Dahil ikaw nga yung ginamit, ikaw nagsimula sa family namin. Kaya salamat. Salamat dahil nagpagamit ka kay God. Imagine, no? Isa sa atin, di ba, kinakausap tayo ni God, nung tayo mga bata pa, iniingatan. Pero yung may tamang panahon na talaga, na malaman natin kung ano talaga yung mga sinasabi sa atin ni God na nandyan sa Biblia, na kailangan talagang
basahin, basahin ng basahin. Araw-araw, di ba? Sa Joshua, ewan ko kung anong Yes. Meditate on na it day and night. basahin araw is kasama natin. Yun, salamat sa buhay mo, Sis Janet. Amen. Praise Yan God po. Amen. Amen. Praise God. Lahat naman po tayo ay instrumento lang ng Panginoon dito sa lupa. Kaya wag po nating kakalimutan yan na gawin natin ang ating katawagan, calling, ang ating purpose. At tiyak po, garantisado ang ating kaligayahan at ang kaligtasan. Amen po. Maraming salamat, Chang. Ano po? Ayan. Maraming salamat po sa bawat isa. At sa tagumpay ng gawain ngayong umaga. At sa pagsama niyo po sa amin ngayong umaga. Tunay nga po. Wow, kala ko may artista. Ayan. Amen. Tunay nga po na ang kabutihan ng Diyos ang magliligtas sa atin. At ang fear is the beginning of wisdom, mga kapatid. Kaya patuloy po tayong magpagabay sa ating Panginoon. Matakot tayo sa Panginoon, no? Ayan po. Godly fear po. Siya mag-iingat sa atin. Hindi ka nagagawa at magdidesisyon na hindi ka lugod-lugod sa Kanya. At dahil dyan, maiingatan ng ating mga buhay. Amen po. So, don't be stingy. Amen po. Sister Ed, magpapasalamat na po ako. Share. Sige po. Pastor Nelvin, Delayed po. Sorry. Sis Janet, Ate Janet, Sis Janet. Raise hand ka po kaya, Pas. Mag-raise hand ka. Ay, opo. Nakakapagsagat. Okay na po. Sister Ed, okay na po. Opo po. Magpapasalamat ako sa Diyos dahil di ba kulang kami ng i-extend namin ang church doon sa luwan. Meron pong nagbigay ng parang sa plywood. No, praise God, talagang ma-extend na namin yung church namin kasi sumisikip na talaga sumisikip na. And then alam niyo po, nakakataba ng puso na sila mismo nagre-request sila na, Pastor, wala ba tayong prayer meeting? Nakikita ko po sa post mo. Magkakaroon po tayo. Sabi ko, magkakaroon po tayo. Sila ang humihingi. Tapos, sabi ko sa kanila, every day po, kung loloobin ni Lord, makakapunta ako dyan to conduct a Bible study every house. Monday, sa bahay ni ganito. Tuesday, sa bahay ni ganyan. Hanggang Friday. Maglaan po tayo ng time para sa Diyos. Kasi nakikita ko, wala pa talaga silang And then, napakasigasig nila. This is the time na talaga nag-aapoy sila. So, di ba, sabi, lagi natin naaaral, na let us fan, no? Ipan natin ang init. Huwag natin hayaan na pumupa yung init nila. So, sabi ko, sige. And then, ganito ang gagawin natin, ha? Kapag ka nag-Bible study tayo sa bahay ni Maria, ikaw, Maria, mag-invite mo ikaw ng mga kapitbahay mo. Huwag lang yung tayo-tayo lang pipulit. Mag-invite mo tayo ng mga makinig. Kasi yung Bible study ko naman is 15 minutes, 20 minutes lang eh. Makakapakinig lang sila. And then, sa bahay mo doon, sa kabila, mag-invite ka rin. At yung mga nag-invite natin, hindi natin alam, pagka hindi po yan ang ating Panginoon, magsa-church na yan sa atin, magsa-church yan sa mag-join yan. Kaya excited sila sa upcoming projects, no? Napakaganda kapag yung vision natin ay para talaga sa Diyos at para sa ikalalago ng church, gano'n. Kapag meron tayong gano'n, makikita natin yung sigasig din ng mga members, no? At talagang kumikilos talaga sila. Sabi, sige, Pastor, mag-Bible study tayo. So, ang gagawin natin is katulad sa ginawa namin sa Nueva Ecija. No? Tingnan mo yung taga Nueva Ecija ngayon, hanggang ngayon, nagpapatuloy sila. Ewan ko lang kung nagpapatuloy pa sila dyan, no? Sa pagbabasa ng chapter by chapter. At least man lang, habang tayo magkakasama, mababasa nyo ang buong Romans, ang buong Ephesians,
Kasi natapos namin doon, ang buong epistles ni Paul, natapos talaga namin habang nandun ako, wala kami sinayang na araw. Siguro ang dami namin natapos kung hindi kami pinagbawalan. Pinagbawalan nga lang kami. Huwag kayong mag-Bible study. Mapapagod kayo. Kaya naging dalawa na lang. No? Pero sa biyaya ni Lord, marami kami natapos na books at marami kami natutunan sa mga inaaral namin. At yan, isa sa patutuon na yan ay si Chang at si Chong na hanggang ngayon ay patuloy silang nawa ay patuloy silang nag-aaral ng chapter by chapter. Nandito mo ba si Chang? Gawang ko lang. No, Chang, nagpapatuloy pa ba kayo sa ginagawang ganon? Maganda po yun kasi iba't iba ang tinuturo. Yung whole chapter, kagaya ng ginagawa natin sa Tuesday group, no, na whole chapter, sa Sabado, na whole chapter, yung mga ganon, maganda po yung ganon siya, at least, natatapos nyo, nababasa nyo talaga, no? At nakikita nyo, na-witness nyo, na nagbabasa kayo ng isang chapter, sama-sama kayong lahat na nagbabasa, talaga buong chapter, no? Yun lang po, no, yun lang po. Pagka maganda ang panahon ngayon, pupunta ako doon sa Luwan, bibili na kami ng plywoods, pero nagbabanta na naman ang ulan eh. Ayan, ang bilis. Pero, praise God at meron na, mapapalawak na ang church namin doon. Salamat po sa Diyos. Amen. Amen. Salamat po muli. Amen. Salamat. Salamat pong muli sa daluyan ng biyaya na ginamit ng Panginoon sa lugar po ninyo. Ano po, to God be all the glory po. Hallelujah, purihin ng Diyos. At alam ko pong marami pang hahaplusin ang puso. Ano po, hahaplusin puso ang Panginoon upang maging instrumento para po sa inyo, katuparan ng kaganapan ng plano ng Diyos dyan sa lugar po ninyo. Amen. Maraming salamat. Salamat po sa mga bahagi, presensya ng bawat side. Such an encouraging po talaga sa amin. Lalong-lalo na yung mga binabahagi ninyo sa amin. Maraming salamat. And mag-focus po tayo sa ating purpose to seek and save the lost. Don't be stingy. Share your testimony. Ano po? Ayan. God bless everyone. Kita-kita po tayo. Mamayang gabi, may Dulos for Christ. Naku, napakaganda ng topic natin. Very, timely sa lahat. Wanna bet? Letter P nag-uumpisa. Na, mahabang salita. Acronym po tayo mamayang gabi. Na-miss natin si Ma'am Shrubi. Kaya ang topic natin ay pasensya na po. Delayed broadcast ang aking computer kaya nananahimik muna ako kapag nakita ko may at dito yung ang sound ko sa computer, ang speaker ko nasa computer, ang mic ko nandito sa cellphone. Nagpalit kasi ako ng cellphone eh. Pasensya na po. So, mamayang gabi po, ang topic natin ay mali po yung guest. Pero salamat sa guest. Procrastination. Yon, ang topic natin mamayang gabi. Mayroon po tayong mga ilang katanungan mamayang gabi. Kaya handa nyo na po ang timing, very timely na ating topic, procrastination. Mahaba-haba po, mag-umpisa kaya tayo na alas 8 kasi procrastination, ilang letters yan kung acronym na. Pag po kayo mag-alala, ako po ang mag-share. Abay sabing, lalo na! Sige, hatiin natin sa dalawa. Kasi acronym po ng procrastination na negative at positive. Imagine nyo yun. Dalawang procrastination. Dalawang acronym, good and bad. Oh my God. Handa na tayo yan. Ihanda nyo na ang inyong. Matulog na po kayo. Mag-nap kayo ngayong... Ay! Hello!
Hello, Atterberry. Always po, Ate Loretta. Kasama ka namin lagi sa prayer. Ayan. Yes, God will strengthen you daily. Ano man ang hinaharap nating problema, ano man ang kaakibat ng ating buhay, no? Laging kasama natin ang Diyos. Sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Amen. Ayan. Hello, Adder. See you later. Sige po, Brother Paz. Ayan, maraming salamat po. Kita-kits tayo mamaya. Procrastination tayo. Handa na po kayo sa ating mga katanungan mamayang gabi. Mahaba yun. Oh my God. Mahaba ang procrastination. Ilang. Okay, habol ka po, Siyang Emily, Sweetie, salamat. Ma'am Joy, Sis Rhea, Ate Maria, ayan. Sis Karen, mamayang gabi po, kita-kits tayo. God bless po, procrastination. Amen. God bless po, salamat sa bawat isa.